Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng mga bukirin at punong kahoy ay nakatira ang isang matandang babae na kilala ng lahat sa pangalang Nanay Pesing. Siya ay payat at maitim ang balat dahil sa matagal na panahon ng pagtitinda sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa araw-araw na pagbubuhat ng mga gulay mula sa bukid hanggang sa maliit na pwesto na kanyang tinatayuan tuwing hapon. Simple lamang ang buhay ni Nanay Pesing. Wala siyang malaking bahay at wala ring ipon na pera. Ang kanyang maliit na kubo ay yari sa kawayan at pawid na matatagpuan sa gilid ng baryo malapit sa mga palayan. Kapag umuulan ay tumutulo ang bubong at kapag malakas ang hangin ay umuuga ang buong bahay. Ngunit kahit ganoon ay hindi kailanman narinig ng mga kapitbahay na nagreklamo si Nanay Pesing sa kanyang buhay. Tuwing madaling araw pa lamang ay gising na siya. Lumalakad siya papunta sa bukirin upang bumili ng murang gulay mula sa mga magsasaka. Bitbit niya ang lumang bilao at isang supot na yari sa tela na matagal na niyang ginagamit. Doon niya inilalagay ang talong, okra, kamatis, sitaw, and kung ano pa mang gulay na maaani sa araw na iyon. Pagdating ng hapon ay inilalatag niya ang kanyang paninda sa gilid ng kalsada sa gitna ng baryo. Doon dumaraan ang mga tao na galing sa bukid at sa pamilihan ng kalapit na bayan. Marami sa kanila ay kilala si Nanay Pesing dahil matagal na siyang nagtitinda sa lugar na iyon. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng kabaitan. Kapag may bibili ay lagi siyang nakangiti kahit maliit lamang ang kinikita niya sa bawat araw. Madalas pa nga ay nagdadagdag siya ng isang pirasong gulay para sa mga kapitbahay na kapos sa pera. Sa kabila ng kanyang kabutihan ay nananatiling mahirap ang kanyang buhay. May mga araw na halos wala siyang naiuwing pera. May mga gabi na ang kanyang hapunan ay isang mangkok lamang ng lugaw na niluto sa maliit na kalan na dekahoy. Ngunit sa kanyang puso ay may matatag na paniniwala na balang araw ay gagaan din ang kanyang buhay. Hindi niya alam kung kailan iyon mangyayari ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa. Isang hapon habang papalubog na ang araw ay kakaunti lamang ang dumaan na mamimili sa kanyang pwesto. Tahimik ang paligid at maririnig lamang ang mahinang ihip ng hangin mula sa bukirin. Unti-unting kumunti ang kanyang paninda hanggang sa halos maubos na ang mga gulay sa kanyang bilao. Nang makita niyang wala nang bumibili, ay dahan-dahan niyang inayos ang natitirang mga gulay upang ihanda ang sarili sa pag-uwi. Sa baryo na iyon ay may isang matandang kwento na matagal nang sinasabi ng mga nakatatanda. Ayon sa kanila ay may mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao na naninirahan sa mga punong kahoy at sa mga damuhan sa paligid ng baryo. Sinasabi ng ilan na ang mga ito ay mga engkanto na nagmamasid sa mga tao. Maraming tao ang natatakot sa kwento na iyon. Ngunit para kay Nanay Pesing ay isa lamang itong alamat na naririnig niya mula pa noong bata siya. Nang matapos niyang ayusin ang kanyang paninda, ay kinuha niya ang bilao at nagsimulang maglakad pa uwi. Ang landas na kanyang tinatahak ay dumadaan sa isang makitid na daan na napapalibutan ng matataas na talahib at mga lumang puno. Ang lugar na iyon ay bihirang daanan kapag gabi ng kanabanam. Maraming tao ang umiiwas doon dahil sinasabi ng ilan na may kakaibang nangyayari sa lugar na iyon kapag papalubog na ang araw. Ngunit para kay Nanay Pesing ay iyon ang pinakamabilis na daan papunta sa kanyang kubo. Kaya kahit ilang beses na siyang pinayuhan ng mga kapitbahay, ay patuloy pa rin niyang ginagamit ang daan na iyon. Habang siya ay naglalakad, ay unti-unting dumidilim ang langit. Ang kulay kahel ng dapit hapon ay nagiging kulay abo habang ang mga anino ng mga puno ay humahaba sa lupa. Tahimik ang paligid at ang tanging naririnig lamang ay ang kanyang mga yabag sa tuyong lupa. Nang makarating siya sa isang malaking punong balete, ay bigla siyang napahinto. May kakaibang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng mga dahon. Hindi siya agad gumalaw. Tahimik siyang tumayo habang mahigpit na hawak ang kanyang bilao. Sandali pa ay may mahinang liwanag na lumitaw sa paanan ng punong balete. Ang liwanag ay hindi tulad ng ilaw ng lampara o sulo. Ito ay tila malambot na sinag na kumikislap sa hangin. Napakunot ang noo ni Nanay Pesing habang nakatitig sa kakaibang liwanag. Hindi siya sigurado kung ano ang kanyang nakikita. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya ay lalo niyang napansin na ang liwanag ay tila nagmumula sa isang maliit na figura na nakatayo sa ilalim ng puno. Ang figura ay hindi tao. Ito ay maliit at tila may kakaibang anyo na hindi niya maipaliwanag.
Huminto si Nanay Pesing sa ilang hakbang ang layo mula sa nilalang. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay may kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Ang mga dahon ng puno ay hindi kumikilos. Ang maliit na nilalang ay nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Nanay Pesing na may isang pangyayari na magbabago sa kanyang buhay. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na magsisimula sa ilalim ng matandang punong balete sa tahimik na dapit hapon ng baryo. Nagpatuloy ang katahimikan sa ilalim ng matandang punong balete. Nakatayo si Nanay Pesing habang hawak ang kanyang bilao. Ang kakaibang liwanag ay patuloy na kumikislap sa paanan ng puno. Sa gitna ng liwanag ay naroon ang maliit na nilalang na kanina pa niya pinagmamasdan. Ang anyo ng nilalang ay kakaiba sa kanyang paningin. Maliit ang katawan at tila kasing tangkad lamang ng isang bata. Ang balat nito ay may maputlang kinang na tila sumasalamin sa liwanag na bumabalot dito. Ang buhok nito ay mahaba at bahagyang kumikislap na parang hinahaplos ng liwanag ng buwan. Hindi gumagalaw ang nilalang ngunit ang mga mata nito ay nakatingin kay Nanay Pesing. Ang titig nito ay hindi galit at hindi rin nakakatakot. Sa halip ay may katahimikan na tila nagmamasid lamang. Sandaling nag-isip si Nanay Pesing kung siya ba ay nananaginip lamang. Maraming taon na siyang naglalakad sa daang iyon, ngunit ngayon lamang siya nakakita ng ganoong nilalang. Hindi siya umatras. Sa kabila ng kakaibang pangyayari ay nanatili siyang matatag. Marahil ay dahil sa kanyang mahabang buhay ng pagtitiis at pakikipagsapalaran sa araw-araw. Dahan-dahan siyang lumapit ng ilang hakbang. Habang papalapit siya, ay lalo niyang napansin ang liwanag na nakapalibot sa nilalang. Ang liwanag ay hindi masakit sa mata. Ito ay tila banayad na ningning na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Sa sandaling iyon ay napansin ni Nanay Pesing ang isang maliit na bunton sa lupa sa harap ng nilalang. May ilang dahon at damo na nakapatong doon na tila may tinatakpan. Napayuko siya upang tingnan ito ng mas mabuti. Habang ginagawa niya iyon ay biglang gumalaw ang maliit na nilalang. Hindi ito lumapit o umatras. Bahagya lamang itong umangat mula sa lupa na tila hinahaplos ng hangin. Napatingin muli si Nanay Pesing sa nilalang. Sa sandaling iyon ay may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanyang puso. Hindi niya marinig ang anumang salita, ngunit tila may mensahe na unti-unting pumapasok sa kanyang isip. Isang pakiramdam ng pagkilala. Isang pakiramdam na tila matagal na siyang minamasdan ng nilalang na iyon. Tahimik na tumayo si Nanay Pesing habang patuloy na nakatingin sa maliit na figura. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya gumalaw. Ang oras ay tila tumigil sa sandaling iyon. Maya-maya ay dahan-dahang bumaba ang nilalang sa lupa. Lumapit ito sa maliit na bunto ng dahon na nasa harap nito. Unti-unti nitong tinanggal ang mga dahon gamit ang maliliit nitong kamay. Nakita ni Nanay Pesing ang isang maliit na sisidlan na yari sa tila lumang kahoy. Ang sisidlan ay may kakaibang ukit sa ibabaw na hindi niya pa kailanman nakita. Ang mga ukit ay parang mga simbolo na paikot-ikot sa takip ng sisidlan. Inangat ng nilalang ang sisidlan at inilapag ito sa harap ni Nanay Pesing. Hindi ito nagsalita, ngunit malinaw ang kahulugan ng kilos nito. Ang sisidlan ay para sa kanya. Napatingin si Nanay Pesing sa sisidlan. May pag-aalangan sa kanyang dibdib, ngunit nanaig ang kanyang pag-uusisa. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang sisidlan. Magaan lamang ito, ngunit may kakaibang init na nagmumula sa loob. Tahimik niyang hinawakan ang sisidlan habang nakatingin sa maliit na nilalang. Sa sandaling iyon ay bahagyang kumislap ang liwanag na bumabalot sa nilalang. Unti-unti itong umatras patungo sa puno ng balete. Ang liwanag sa paligid nito ay nagsimulang kumupas. Sa loob ng ilang sandali ay unti-unting nawala ang maliit na figura sa dilim ng mga ugat ng puno. Muling bumalik ang karaniwang katahimikan ng dapit hapon. Naiwan si Nanay Pesing na mag-isa sa ilalim ng punong balete habang hawak ang maliit na sisidlan. Hindi siya gumalaw sa loob ng ilang sandali. Pinagmasdan niya ang sisidlan na hawak sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang laman nito. Hindi niya alam kung bakit ito ibinigay sa kanya. Ngunit may pakiramdam sa kanyang puso na ang bagay na iyon ay may malaking kahulugan sa kanyang buhay. Maya-maya ay nagpasya siyang ipagpatuloy ang pag-uwi. Maingat niyang inilagay ang sisidlan sa loob ng kanyang supot at kinuha muli ang kanyang bilao.
Habang siya ay naglalakad palayo sa punong balete, ay muli niyang naramdaman ang mahinang ihip ng hangin sa paligid. Ang mga dahon ng talahib ay bahagyang gumalaw na tila may lihim na bumubulong sa dapit hapon. Patuloy siyang naglakad hanggang sa marating niya ang kanyang maliit na kubo sa gilid ng baryo. Ang langit ay halos madilim na at ang unang mga bituin ay nagsisimula ng lumitaw. Pagpasok niya sa kanyang bahay ay inilapag niya ang bilao sa tabi ng pinto. Tahimik ang loob ng kubo at tanging ang malamlam na liwanag ng maliit na lampara ang nagbibigay liwanag sa silid. Umupo si Nanay Pesing sa lumang bangko na yari sa kahoy. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na sisidlan mula sa kanyang supot. Pinagmasdan niya itong mabuti habang hawak sa kanyang mga kamay. Ang mga ukit sa takip ay tila mas malinaw ngayon sa liwanag ng lampara. May kakaibang pakiramdam na tila may lihim na naghihintay sa loob nito. Huminga siya ng malalim. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang kamay sa takip ng sisidlan. Sa sandaling iyon ay hindi pa niya alam na ang bagay na hawak niya ay magdadala ng pagbabago sa kanyang kapalaran. Isang pagbabago na magsisimula sa simpleng sisidlan na ibinigay ng isang nilalang na hindi karaniwan sa mundo ng mga tao. Tahimik ang loob ng maliit na kubo ni Nanay Pesing. Ang mahinang liwanag ng lampara ay sumasayaw sa dingding na yari sa kawayan. Ang hangin mula sa labas ay pumapasok sa pagitan ng mga siwang ng bahay at nagdadala ng malamig na simoy ng gabi. Nakaupo si Nanay Pesing sa lumang bangko habang hawak ang maliit na sisidlan na nakuha niya sa ilalim ng punong balete. Matagal niyang pinagmasdan ang kakaibang ukit sa takip nito. Ang mga simbolo ay paikot na parang may sariling ayos na hindi niya maunawaan. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling at kung bakit sa kanya ibinigay ang sisidlan. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang ipinatong ang sisidlan sa ibabaw ng maliit na mesa na yari sa lumang kahoy. Sandali siyang nag-isip kung dapat ba niya itong buksan. Sa kanyang mahabang buhay ay maraming kwento na siyang narinig tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga kwento na nagsasabing ang mga engkanto ay maaring magbigay ng biyaya ngunit maaari rin silang magbigay ng kapahamakan. Ngunit naalala niya ang katahimikan ng sandaling iyon sa ilalim ng punong balete. Ang maliit na nilalang ay hindi nagpakita ng galit o pagbabanta. Sa halip ay tila may paggalang sa kanyang harapan. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang kamay sa takip ng sisidlan. Mahinahon niyang hinawakan ito. Ang kahoy ng sisidlan ay may kakaibang init na tila may buhay sa loob. Maingat niyang iniangat ang takip. Sa sandaling bumukas ang sisidlan ay may banayad na liwanag na sumilip mula sa loob. Hindi ito malakas na liwanag ngunit sapat upang bahagyang magdingning ang paligid ng mesa. Napakunot ang noo ni Nanay Pesing habang dahan-dahan siyang yumuko upang silipin ang laman. Sa loob ng sisidlan ay may maliliit na butil na tila kumikislap. Ang mga ito ay kahawig ng maliliit na piraso ng bato, ngunit may kakaibang kinang na hindi katulad ng karaniwang bato sa bukirin. Isa-isa niyang kinuha ang mga ito gamit ang kanyang mga daliri. Magaan lamang ang mga butil ngunit tila may kakaibang bigat sa pakiramdam. Habang hawak niya ang isa sa mga butil, ay napansin niyang kumikislap ito sa liwanag ng lampara. Napaisip si Nanay Pesing kung ano ang mga bagay na iyon. Hindi niya pa kailanman nakita ang ganoong uri ng bato sa buong buhay niya. Maingat niyang ibinalik ang mga butil sa loob ng sisidlan at muling tinakpan ito. Sandali siyang nanatiling tahimik habang nakaupo sa harap ng mesa. Sa kanyang isip ay naglalaro ang maraming tanong. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalangan ay may kakaibang pakiramdam ng pag-asa na unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang sandali at nagpasya si Nanay Pesing na maghanda ng kanyang hapunan. Nagpakulo siya ng kaunting tubig sa maliit na kalan at nagluto ng lugaw gamit ang natitirang bigas na mayroon siya. Habang siya ay naghihintay na maluto ang pagkain, ay paminsan-minsan siyang napapatingin sa sisidlan na nakapatong sa mesa. Ang liwanag mula sa loob nito ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng takip. Matapos kumain ay inayos niya ang kanyang munting bahay. Isinabit niya ang lampara sa pako sa dingding at inilapag ang sisidlan sa tabi ng kanyang higaan. Pagod na ang kanyang katawan dahil sa buong araw na pagtitinda. Humiga siya sa banig na nakalatag sa sahig at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa labas ay maririnig ang mahinang tunog ng mga kuliglig at ang malayong pagaspas ng hangin sa mga dahon ng puno. Unti-unting nilamon ang antok si Nanay Pesing.
Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay bigla siyang nagising. May kakaibang liwanag na kumakalat sa loob ng kubo. Agad siyang napabangon mula sa kanyang higaan. Ang liwanag ay nagmumula sa maliit na sisidlan na nasa tabi ng kanyang banig. Mas maliwanag ito kaysa kanina. Ang buong silid ay nababalot ng banayad na kinang. Dahan-dahan siyang lumapit sa sisidlan. Habang papalapit siya ay napansin niyang bahagyang gumagalaw ang takip nito na tila may hangin na nagmumula sa loob. Maingat niyang kinuha ang sisidlan. Unti-unti niyang binuksan ang takip. Sa sandaling iyon ay nagliwanag ang maliliit na butil sa loob na parang mga bituin na kumikislap sa madilim na langit. Napatingin si Nanay Pesing sa mga butil na iyon habang hawak ang sisidlan. Hindi pa niya nauunawaan ang hiwagang mga ito. Ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam na ang mga butil na iyon ay hindi pangkaraniwang bagay. May lihim na kapangyarihan na nakatago sa loob ng sisidlan. Isang kapangyarihan na unti-unting magbubukas sa kapalaran ng isang simpleng nagtitinda ng gulay sa baryo. Tahimik na nakaupo si Nanay Pesing sa tabi ng kanyang higaan habang hawak ang maliit na sisidlan. Ang liwanag na nagmumula sa loob nito ay patuloy na kumikislap sa loob ng kanyang kubo. Ang mga dingding na yari sa kawayan ay tila nababalot ng banayad na ningning. Pinagmasdan niya ang maliliit na butil sa loob ng sisidlan. Ang mga ito ay parang maliliit na bituin na kumikislap sa kadiliman ng gabi. Hindi niya alam kung ano ang mga iyon, ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam na ang mga ito ay may kakaibang kapangyarihan. Matagal siyang nakatitig sa mga butil. Sa kanyang puso ay may halong pag-aalangan at pag-asa. Dahan-dahan niyang isinara ang sisidlan at inilapag ito sa mesa sa tabi ng kanyang higaan. Pagkatapos ay muli siyang humiga sa panig at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang liwanag mula sa sisidlan ay patuloy na nagbibigay ng mahinang ningning sa loob ng kubo. Unti-unting bumalik ang katahimikan ng gabi. Sa labas ay maririnig ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng hangin sa mga puno sa paligid ng baryo. Maya-maya ay nakatulog muli si Nanay Pesing. Pagsikat ng araw ay nagising siya sa liwanag na pumapasok sa siwang ng kanyang kubo. Dahan-dahan siyang bumangon at iniunat ang kanyang likod. Ang kanyang katawan ay pagod pa rin mula sa mahabang araw ng pagtitinda kahapon. Napatingin siya sa mesa. Nandoon pa rin ang maliit na sisidlan. Tahimik itong nakapatong sa kahoy na mesa na tila isang karaniwang bagay lamang. Lumapit siya at hinawakan ito. Wala na ang liwanag na nakita niya kagabi. Ngunit ramdam pa rin niya ang kakaibang init na nagmumula sa loob. Inilagay niya ang sisidlan sa loob ng kanyang supot at naghanda upang pumunta muli sa bukirin. Ang araw ay nagsisimula pa lamang sumikat sa likod ng mga bundok. Ang hamog sa mga damuhan ay kumikislap sa unang sinag ng umaga. Naglakad si Nanay Pesing patungo sa bukirin upang bumili ng mga gulay na kanyang ititinda sa hapon. Habang siya ay naglalakad ay iniisip niya ang sisidlan nasa loob ng kanyang supot. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Ngunit may pakiramdam sa kanyang puso na hindi niya dapat itong iwan sa kanyang bahay. Pagdating niya sa bukirin ay nakipag-usap siya sa mga magsasaka tulad ng kanyang nakasanayan. Bumili siya ng talong, sitaw, kamatis at iba pang gulay na bagong ani mula sa lupa. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang bilao. Matapos ang ilang oras ay umuwi siya upang maghanda para sa kanyang pagtitinda sa hapon. Habang inaayos niya ang mga gulay ay napansin niyang may isang maliit na butil na nahulog mula sa sisidlan. Ang butil ay gumulong sa sahig ng kanyang kubo at huminto malapit sa isang basag na paso na matagal nang nakatabi sa sulok ng bahay. Napayuko si Nanay Pesing upang pulutin ito. Ngunit bago pa niya ito mahawakan ay may kakaibang nangyari. Ang maliit na butil ay bahagyang kumislap. Sa loob ng ilang sandali ay tila may liwanag na dumaloy mula sa butil papunta sa lupa sa loob ng paso. Napaatras si Nanay Pesing habang pinagmamasdan ang nangyayari. Tahimik ang paligid ngunit ang lupa sa paso ay tila gumagalaw. Unti-unting umangat ang maliit na usbong mula sa lupa. Ang usbong ay mabilis na lumaki sa loob lamang ng ilang sandali. Ang maliit na halaman ay naging mas malago at naglabas ng maraming dahon. Nakatayo si Nanay Pesing habang nakatingin sa halaman na biglang sumibol sa kanyang harapan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakikita. Sa loob lamang ng maikling sandali ay nagkaroon ng bunga ang halaman. Ang mga bunga ay makinis at sariwa na tila bagong pitas mula sa bukirin.
Dahan-dahan siyang lumapit sa paso. Maingat niyang hinawakan ang isa sa mga bunga. Ito ay isang talong na malaki at sariwa. Napatingin si Nanay Pesing sa maliit na butil na nasa sahig. Sa sandaling iyon ay unti-unti niyang naunawaan na ang mga butil sa loob ng sisidlan ay may kapangyarihan na hindi pangkaraniwan. Isang kapangyarihan na kayang magpalago ng halaman sa loob lamang ng ilang sandali. Tahimik siyang tumayo sa gitna ng kanyang kubo habang hawak ang sariwang bunga ng talong. Sa kanyang puso ay nagsimulang sumibol ang isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na ang hiwagang kanyang natagpuan sa ilalim ng punong balete ay maaaring magbago sa kanyang simpleng buhay. Tahimik na nakatayo si Nanay Pesing sa loob ng kanyang kubo habang hawak ang sariwang bunga ng talong na biglang sumibol mula sa paso. Ang halaman ay malago at puno ng mga dahon na tila matagal nang tumutubo sa lupa kahit ilang sandali pa lamang ang lumipas. Pinagmasdan niya ang maliit na butil na nasa sahig. Ang butil ay hindi na kumikislap, ngunit malinaw sa kanyang isip ang nangyaring hiwaga. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang butil. Inangat niya ito at pinagmasdan sa kanyang palad. Ang itsura nito ay tila isang maliit na bato, ngunit may banayad na kinang kapag tinamaan ang liwanag ng araw na pumapasok sa siwang ng kubo. Tahimik siyang tumayo habang iniisip ang kahulugan ng nangyari. Sa kanyang mahabang buhay ay maraming himala na siyang narinig sa mga kwento ng matatanda sa baryo, ngunit ngayon lamang siya nakasaksi ng ganoong pangyayari sa sarili niyang mga mata. Lumapit siya sa mesa at inilapag ang butil sa tabi ng sisidlan. Pagkatapos ay muli niyang pinagmasdan ang halaman sa paso. Ang mga bunga nito ay sariwa at makinis na tila bagong pitas mula sa bukirin. Kinuha niya ang isa sa mga bunga at inilagay sa kanyang bilao kasama ng ibang gulay na kanyang ibebenta sa hapon. Habang ginagawa niya iyon ay napaisip siya, kung ang isang maliit na butil ay kayang magpalago ng halaman sa loob ng ilang sandali, ay maaaring marami pa itong magagawa. Ngunit hindi niya nais magmadali. Ang kanyang puso ay sanay sa maingat na pagdedesisyon dahil sa mahabang panahon ng kahirapan. Inilagay niya muli ang sisidlan sa loob ng kanyang supot. Pagkatapos ay kinuha niya ang bilao at naglakad papunta sa gitna ng baryo upang magtinda ng gulay tulad ng kanyang nakasanayan. Ang araw ay mataas na sa langit nang dumating siya sa kanyang pwesto sa gilid ng kalsada. Inilatag niya ang mga gulay sa ibabaw ng bilao at inayos ang mga ito ng maayos. Ang sariwang talong mula sa mahiwagang halaman ay inilagay niya sa gitna ng kanyang paninda. Hindi niya sinabi sa kahit sino kung saan ito nanggaling. Unti-unting dumating ang mga mamimili mula sa bukirin at mga kabahayan sa baryo. Ang ilan ay kanyang mga kapitbahay na matagal nang bumibili sa kanya. Napansin ng isang babae ang malaking talong na nasa gitna ng bilao. Pinagmasdan nito ang gulay at tila namangha sa laki at kinis nito. Kinuha ng babae ang talong at agad itong binili. Habang lumilipas ang oras ay napansin ni Nanay Pesing na mabilis na nauubos ang kanyang paninda. Ang mga gulay ay tila mas sariwa at mas maganda kaysa sa dati. Maraming mamimili ang napapahinto sa kanyang pwesto. Ang ilan ay nagsasabing kakaiba ang sigla ng kanyang mga gulay. Tahimik lamang siyang nakangiti habang inaabot ang mga gulay sa mga mamimili. Sa loob ng ilang oras ay halos maubos ang lahat ng kanyang paninda. Mas marami ang kanyang kinita kaysa sa karaniwang araw. Nang matapos ang kanyang pagtitinda ay dahan-dahan siyang naglakad pa uwi sa kanyang kubo. Habang naglalakad siya sa makitid na daan na napapalibutan ng talahib, ay iniisip niya ang sisidlan na nasa loob ng kanyang supot. Sa kanyang isip ay unti-unting nabubuo ang isang plano. Pagdating niya sa kanyang kubo ay inilapag niya ang bilao at naupo sa harap ng mesa. Maingat niyang inilabas ang sisidlan. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Ang maliliit na butil sa loob ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Pinagmasdan niya ang mga ito ng matagal. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang butil. Lumapit siya sa likod ng kanyang kubo kung saan may maliit na bakanting lupa na matagal nang hindi nagagamit. Yumuko siya at inilagay ang butil sa lupa. Tahimik siyang tumayo habang nakatingin sa lugar na iyon. Sa loob ng ilang sandali ay nagsimulang gumalaw ang lupa. Unti-unting sumibol ang isang maliit na halaman. Ang usbong ay mabilis na lumaki at naging isang malusog na halaman na puno ng mga dahon. Hindi nagtagal ay nagkaroon ito ng mga bunga.
Ang mga bunga ay sariwa at makintab na tila bagong ani mula sa bukirin. Napatingin si Nanay Pesing sa mga halaman na unti-unting lumalago sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon ay malinaw sa kanyang isip na ang sisidlan na kanyang hawak ay isang biyaya na hindi pangkaraniwan. Isang biyaya na maaaring magdala ng bagong pag-asa sa kanyang buhay na matagal nang nababalot ng kahirapan. Sa likod ng maliit na kubo ni Nanay Pesing ay unti-unting lumalago ang mga halamang sumibol mula sa mahiwagang butil. Ang lupa na dati ay tuyo at walang laman ay napuno ng sariwang dahon at mga bunga na tila bagong ani mula sa mayamang bukirin. Tahimik na nakatayo si Nanay Pesing habang pinagmamasdan ang mga halaman na nasa kanyang harapan. Ang hangin ng hapon ay dahan-dahang dumadaan sa mga dahon na tila nagbibigay buhay sa munting taniman. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng ilang sandali ay magkakaroon siya ng maraming gulay na maibebenta. Lumapit siya sa mga halaman at maingat na pinisil ang isa sa mga bunga. Ito ay matigas at sariwa. Ang kulay nito ay maliwanag na parang bagong pitas mula sa bukid ng mga magsasaka. Isa-isa niyang pinulot ang mga bunga at inilagay sa kanyang bilao. Habang ginagawa niya iyon ay may tahimik na pasasalamat na nararamdaman sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan nagmula ang biyayang iyon, ngunit malinaw sa kanya na ang mahiwagang sisidlan ay may kapangyarihan na hindi pangkaraniwan. Matapos niyang mapuno ang kanyang bilao ay bumalik siya sa loob ng kubo. Inilapag niya ang sisidlan sa mesa at sandaling naupo upang magpahinga. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay puno ng bagong pag-asa. Sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong uri ng pagkakataon. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa siwang ng kubo at tumama sa sisidlan na nasa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas sa likod ng bahay. Ang taniman na ginawa ng mahiwagang butil ay naroon pa rin. Ang mga halaman ay mas malago kaysa kahapon. Ang mga bunga ay mas marami at mas sariwa. Napangiti si Nanay Pesing habang pinagmamasdan ang mga ito. Isa-isa niyang pinitas ang mga gulay at inilagay sa kanyang bilao. Hindi nagtagal ay napuno muli ang kanyang paninda. Naglakad siya papunta sa gitna ng baryo upang magtinda tulad ng kanyang nakasanayan. Habang siya ay naglalakad ay napapansin ng ilang tao ang dami ng gulay na kanyang dala. Ang ilan ay nagtataka kung saan niya nakuha ang napakaraming sariwang paninda. Ngunit si Nanay Pesing ay nanatiling tahimik. Pagdating niya sa kanyang pwesto ay inilatag niya ang mga gulay sa ibabaw ng bilao. Ang mga gulay ay makinis at sariwa na tila kakapitas lamang mula sa bukirin. Hindi nagtagal ay dumating ang mga mamimili. Mas marami ang bumibili kaysa sa mga nakaraang araw. Ang mga tao ay namamangha sa kalidad ng kanyang paninda. Ang ilan ay nagsasabi na ang kanyang mga gulay ay mas sariwa kaysa sa mga gulay na galing sa malalaking bukirin. Tahimik lamang na nakangiti si Nanay Pesing habang inaabot ang mga gulay sa mga mamimili. Sa loob ng ilang oras ay halos maubos ang lahat ng kanyang paninda. Mas malaki ang kanyang kinita kaysa sa dati. Sa paglipas ng mga araw ay paulit-ulit na nangyari ang ganitong pangyayari. Ang maliit na lupa sa likod ng kanyang kubo ay patuloy na nagbibigay ng maraming gulay. Ang mga butil mula sa sisidlan ay tila walang katapusang nagbibigay buhay sa lupa. Unti-unting gumagana ang buhay ni Nanay Pesing. Nakabili siya ng mas maraming bilao at mas maayos na sisidlan para sa kanyang paninda. Ang kanyang kubo ay kanyang naayos at napalitan ng mas matibay na bubong. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtaka sa pagbabago ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay nanatiling simple ang kanyang pamumuhay. Patuloy pa rin siyang nagtitinda sa parehong pwesto sa gitna ng baryo tuwing hapon. Ang kanyang ngiti ay nananatiling mapayapa tulad ng dati. Ngunit sa kanyang puso ay may isang lihim na alam lamang niya. Isang lihim na nagsimula sa ilalim ng matandang punong balete sa tahimik na dapit hapon ng baryo. Lumipas ang maraming araw na patuloy na nagdadala ng kasaganaan sa buhay ni Nanay Pesing. Ang maliit na lupa sa likod ng kanyang kubo ay naging isang masaganang taniman na puno ng sariwang gulay. Ang mga halaman ay mabilis na tumutubo sa tuwing maglalagay siya ng mahiwagang butil mula sa sisidlan. Sa bawat umaga ay pumipitas siya ng mga sariwang bunga na agad niyang inilalagay sa kanyang bilao. Sa bawat hapon ay naglalakad siya papunta sa gitna ng baryo
upang magtinda tulad ng kanyang nakasanayan sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon ay may kakaibang pagbabago. Mas marami na ang bumibili sa kanya. Ang kanyang pwesto sa gilid ng kalsada ay laging dinudumog ng mga tao. Ang mga gulay na kanyang ibinebenta ay kilala na sa baryo dahil sa kanilang sariwa at magandang kalidad. Ang ilan sa mga mamimili ay nagmumula pa sa kalapit na baryo upang bumili ng kanyang paninda. Habang lumilipas ang panahon, ay mas dumadami ang kanyang kinikita. Ang maliit na supot na dati ay halos walang laman tuwing gabi, ay ngayon ay may sapat na perang na itatabi. Unti-unti niyang inayos ang kanyang buhay. Napagawa niya ang kanyang kubo upang maging mas matibay. Ang mga dingding na yari sa kawayan ay kanyang pinalitan ng mas makapal na kahoy. Ang bubong na pawid ay napalitan ng yero upang hindi na tumulo kapag umuulan. Ang dating tahimik na kubo sa gilid ng baryo ay naging maayos at komportableng tahanan. Ngunit sa kabila ng pagbabago ay nanatiling mapagkumbaba si Nanay Pesing. Hindi niya ipinagyabang ang kanyang biglang pagginhawa sa buhay. Patuloy pa rin siyang namumuhay ng simple. Tuwing may kapitbahay na nangangailangan ay nagbibigay siya ng libreng gulay. May mga matatandang babae sa baryo na hindi kayang magtrabaho sa bukirin. Kapag sila ay dumadaan sa kanyang pwesto, ay binibigyan niya sila ng ilang pirasong gulay na walang bayad. Ang kanyang kabutihan ay lalo pang nakilala ng mga tao sa baryo. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay may ilang tao na nagsimulang magtaka. May ilan na nagtatanong kung saan nanggagaling ang napakaraming gulay na kanyang ibinebenta. Ang maliit na lupa sa likod ng kanyang kubo ay hindi sapat upang magbigay ng ganoong karaming ani. May ilan na lihim na nagmamasid sa kanyang bahay tuwing gabi. Ngunit wala silang nakikitang kakaiba. Sa bawat gabi ay tahimik lamang ang kubo ni Nanay Pesing. Ang mahiwagang sisidlan ay nananatiling nakatago sa loob ng kanyang bahay. Isang gabi habang tahimik ang baryo ay lumabas si Nanay Pesing sa likod ng kanyang kubo. Ang langit ay malinaw at ang buwan ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa paligid. Lumapit siya sa kanyang taniman. Ang mga halaman ay nakatayo ng matatag sa malamig na hangin ng gabi. Dahan-dahan niyang inilabas ang sisidlan mula sa kanyang supot. Binuksan niya ito at kumuha ng isa pang mahiwagang butil. Maingat niyang inilagay ang butil sa lupa. Tahimik siyang tumayo habang pinagmamasdan ng lupa. Sa loob ng ilang sandali ay muling gumalaw ang lupa. Unti-unting sumibol ang isang bagong halaman. Ang usbong ay mabilis na lumaki hanggang sa ito ay maging isang malusog na tanim na may maraming bunga. Habang pinagmamasdan niya ang himala na iyon, ay bigla niyang naramdaman ang mahinang ihip ng hangin. Ang hangin ay tila may dalang kakaibang pakiramdam. Unti-unting gumalaw ang mga dahon ng mga halaman sa kanyang paligid. Napatingin si Nanay Pesing sa dulo ng kanyang taniman. Sa maputlang liwanag ng buwan ay may isang maliit na anino na nakatayo malapit sa mga halaman. Ang anyo nito ay pamilyar. Ito ay maliit at tila kumikislap sa banayad na liwanag. Tahimik na nakatayo si Nanay Pesing habang nakatingin sa maliit na figura. Sa sandaling iyon ay muli niyang nakita ang nilalang na unang nagbigay sa kanyang mahiwagang sisidlan. Ang engkanto ay bumalik sa kanyang harapan sa gitna ng tahimik na gabi ng baryo. Tahimik na nakatayo si Nanay Pesing sa gitna ng kanyang taniman habang nakatingin sa maliit na figura na lumitaw sa liwanag ng buwan. Ang hangin ay banayad at ang mga dahon ng mga halaman ay marahang gumagalaw sa paligid. Ang nilalang ay kapareho ng kanyang nakita noon sa ilalim ng punong balete. Maliit ang katawan at may maputlang liwanag na tila bumabalot sa buong anyo nito. Ang presensya nito ay hindi nakakatakot. Sa halip ay may katahimikan na tila nagdadala ng kapayapaan at sa paligid. Hindi gumalaw si Nanay Pesing. Tahimik lamang siyang tumayo habang hawak ang sisidlan. Ang engkanto ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang liwanag na nagmumula sa katawan nito ay bahagyang tumama sa mga dahon ng mga halaman. Ang mga halaman ay tila kumikislap sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan. Sa sandaling iyon ay may kakaibang pakiramdam na dumaan sa puso ni Nanay Pesing. Isang pakiramdam ng pasasalamat. Alam niyang ang nilalang na iyon ang nagbigay sa kanya ng mahiwagang biyaya. Ang engkanto ay tumigil sa ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mga mata nito ay tila may dalang mensahe. Tahimik na nagkatinginan ang dalawa sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Sa katahimikan ng sandaling iyon ay tila may nauunawaan si Nanay Pesing na ang sisidlan na kanyang hawak ay hindi lamang isang simpleng bagay. Ito ay isang biyaya na ipinagkaloob dahil sa kanyang kabutihan. Sa loob ng maraming taon ay namuhay siyang may kababaang loob at pagtitiis. Hindi siya nanlamang ng kapwa. Hindi siya nagdamot sa mga taong nangangailangan. Ang engkanto ay dahan-dahang tumingin sa paligid ng taniman. Ang mga halaman ay malago at puno ng bunga. Ang lupa na dati ay tuyo ay ngayon ay puno ng buhay. Pagkatapos ay muli itong tumingin kay Nanay Pesing. Sa sandaling iyon ay bahagyang kumislap ang liwanag sa paligid ng nilalang. Ang liwanag ay banayad at tila nagpapakita ng pagsang-ayon. Tahimik na yumuko si Nanay Pesing bilang tanda ng paggalang. Wala siyang sinabi. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang engkanto ay tumingin muli sa sisidlan na hawak niya. Pagkatapos ay tumingin ito sa mga halaman sa paligid. Unti-unti itong umatras habang ang liwanag sa paligid nito ay nagsimulang kumupas. Ang maliit na figura ay naglakad patungo sa dulo ng taniman. Sa loob ng ilang sandali ay unti-unti itong nawala sa dilim ng gabi. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Naiwan si Nanay Pesing na mag-isa sa gitna ng kanyang taniman. Ang mga halaman ay patuloy na kumikilos sa mahinang ihip ng hangin. Matagal siyang nakatayo habang iniisip ang pangyayaring iyon. Sa kanyang puso ay may matinding pakiramdam ng responsibilidad. Ang biyayang kanyang natanggap ay hindi lamang para sa sarili. Ito ay isang bagay na dapat niyang gamitin ng may kabutihan. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng kanyang kubo. Inilapag niya ang sisidlan sa ibabaw ng mesa. Ang liwanag ng buwan ay pumasok sa siwang ng dingding at bahagyang tumama sa takip ng sisidlan. Tahimik niyang pinagmasdan ang bagay na iyon. Ang maliit na sisidlan ay naging dahilan ng pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa isang simpleng nagtitinda ng gulay, ay unti-unti siyang nagkaroon ng mas maayos na pamumuhay. Ngunit sa kanyang isip ay malinaw ang isang bagay. Ang tunay na halaga ng biyayang iyon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ani o sa laki ng kinikita. Ito ay nasa paraan kung paano niya ginagamit ang biyaya upang makatulong sa iba. Sa gabing iyon ay humiga si Nanay Pesing sa kanyang higaan na may kapayapaan sa kanyang puso. Ang hangin ng gabi ay dahan-dahang dumaan sa paligid ng kanyang kubo. Sa katahimikan ng baryo ay nagsimula ang isang bagong yugto ng kanyang buhay na puno ng biyaya at kabutihan. Lumipas ang mga buwan at ang buhay ni Nanay Pesing ay patuloy na nagbago. Ang maliit na kubo sa gilid ng baryo ay naging mas maayos at mas matibay. Ang taniman sa likod ng kanyang bahay ay patuloy na nagbibigay ng maraming ani na sapat upang suportahan ang kanyang pagtitinda. Sa bawat umaga ay maaga siyang nagigising upang pitasin ang mga gulay na sumisibol mula sa lupa. Ang mga halaman ay malago at puno ng sariwang bunga na tila laging bagong ani mula sa mayamang bukirin. Ang kanyang bilao ay palaging puno ng gulay kapag siya ay naglalakad papunta sa gitna ng baryo tuwing hapon. Ang kanyang pwesto sa gilid ng kalsada ay naging paboritong puntahan ng mga mamimili. Ang mga tao ay humahanga sa sariwa at magandang kalidad ng kanyang mga paninda. Unti-unting naging kilala si Nanay Pesing Maynay sa mga kalapit na baryo. May mga taong naglalakbay mula sa malalayong lugar upang bumili ng gulay mula sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito ay nanatiling mapagkumbaba ang matandang babae. Patuloy pa rin siyang nagbibigay ng tulong sa mga kapitbahay na nangangailangan. Kapag may pamilya sa baryo na kapos sa pagkain ay nagdadala siya ng mga gulay sa kanilang bahay. May mga bata na dumaraan sa kanyang pwesto tuwing hapon. Kapag sila ay nagugutom ay binibigyan niya sila ng mga sariwang gulay na maaaring lutuin ng kanilang mga magulang. Ang kanyang kabutihan ay lalo pang nagbigay galang sa kanya sa buong baryo. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay may ilang tao na nagsimulang makaramdam ng inggit. May mga mangangalakal sa kalapit na pamilihan na napansin ang pagdami ng mga mamimili sa pwesto ni Nanay Pesing. Ang kanilang mga paninda ay hindi na gaanong nabibili tulad ng dati. Ang ilan sa kanila ay nagtataka kung paano nakakakuha ng napakaraming sariwang gulay ang matandang babae. May mga pagkakataon na lihim nilang pinagmamasdan ang kanyang bahay mula sa malayo. Ngunit wala silang nakikitang kakaiba. Ang taniman sa likod ng kubo ay tila isang karaniwang taniman lamang sa kanilang paningin. Isa
Isang gabi habang tahimik ang baryo ay may dalawang lalaki na lumapit sa bahay ni Nanay Pesing. Ang kanilang mga hakbang ay maingat upang hindi marinig ng sino man. Ang buwan ay natatakpan ng ulap at ang paligid ay halos madilim. Ang dalawang lalaki ay dahan-dahang lumapit sa likod ng kubo kung saan naroon ang taniman. Pinagmasdan nila ang mga halaman na puno ng bunga. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at pagnanais. Sa kanilang isip ay may isang bagay na nais nilang malaman. Nais nilang matuklasan kung paano nagkakaroon ng ganoong kasaganahan ang maliit na taniman. Habang sila ay nagmamasid ay bigla nilang napansin ang mahinang liwanag na nagmumula sa loob ng kubo. Sa loob ng bahay ay nakaupo si Nanay Pesing sa harap ng mesa. Ang maliit na sisidlan ay nasa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Ang maliliit na butil sa loob ay kumikislap sa liwanag ng lampara. Hindi alam ng dalawang lalaki na ang kanilang hinahanap na lihim ay nasa loob ng sisidlan na iyon. Habang sila ay patuloy na nagmamasid mula sa dilim, ay hindi nila napansin ang mahinang ihip ng hangin na dumaan sa paligid. Ang mga dahon ng mga halaman ay bahagyang gumalaw. Sa lilim ng mga halaman ay may isang maliit na anino na tahimik na nakamasid. Ang anino ay maliit at may banayad na liwanag na halos hindi mapansin sa kadiliman ng gabi. Ito ay ang parehong nilalang na minsang nagbigay ng mahiwagang sisidlan kay Nanay Pesing. Ang engkanto ay tahimik na nagmamasid sa mga pangyayari sa paligid ng kubo. Sa katahimikan ng gabing iyon ay tila may bagong pagsubok na paparating sa buhay ng matandang babae. Tahimik ang gabi sa baryo habang ang dalawang lalaki ay patuloy na nagmamasid sa likod ng kubo ni Nanay Pesing. Ang mga halaman sa taniman ay marahang gumagalaw sa mahinang ihip ng hangin. Ang buwan ay bahagyang sumilip mula sa likod ng mga ulap at nagbigay ng maputlang liwanag sa paligid. Ang mga mata ng dalawang lalaki ay nakatuon sa maliit na bahay kung saan nagmumula ang liwanag ng lampara. Sa loob ng kubo ay nakaupo si Nanay Pesing sa harap ng mesa. Ang maliit na sisidlan ay nasa kanyang mga kamay habang ang mga mahiwagang butil sa loob ay kumikislap sa banayad na liwanag. Hindi niya alam na may mga taong lihim na nagmamasid sa kanyang bahay. Tahimik niyang ibinalik ang takip ng sisidlan at inilagay ito sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas sa likod ng kubo upang tingnan ang kanyang taniman. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Lumakad siya patungo sa mga halaman upang pitasin ang ilang gulay na kanyang ihahanda para sa susunod na araw ng pagtitinda. Habang siya ay naglalakad sa pagitan ng mga tanim, ay napansin ng dalawang lalaki ang kanyang kilos mula sa kanilang pinagtataguan. Tahimik silang nanatili sa dilim habang pinagmamasdan ang matandang babae. Ngunit sa sandaling iyon ay may kakaibang nangyari sa paligid. Ang hangin ay biglang huminto sa paggalaw. Ang mga dahon ng mga halaman ay tila nanatiling nakapirmi. Isang mahinang liwanag ang lumitaw sa gilid ng taniman. Ang liwanag ay banayad ngunit malinaw na kumikislap sa kadiliman ng gabi. Napatingin si Nanay Pesing sa direksyon ng liwanag. Sa pagitan ng mga halaman ay unti-unting lumitaw ang maliit na figura ng engkanto. Ang katawan nito ay may maputlang ningning na tila nagmumula sa loob. Tahimik itong nakatayo habang nakatingin kay Nanay Pesing. Sa sandaling iyon ay napansin ng dalawang lalaki ang kakaibang liwanag sa taniman. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa takot at pagtataka. Hindi nila inaasahan na makakakita sila ng ganoong nilalang sa kanilang harapan. Nanatili silang nakatago ngunit ang kanilang mga puso ay mabilis na tumitibok. Samantala si Nanay Pesing ay tahimik na nakatayo habang nakatingin sa engkanto. Ang presensya ng nilalang ay nagdala ng kakaibang katahimikan sa paligid. Ang engkanto ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang liwanag mula sa katawan nito ay tumama sa mga dahon ng mga halaman na tila kumikislap sa ilalim ng sinag ng buwan. Sa katahimikan ng sandaling iyon ay tila may mensahe na muling dumaan sa isip ni Nanay Pesing. Isang mensahe ng babala. Isang paalala na ang biyayang kanyang tinanggap ay kailangang ingatan. Ang engkanto ay sandaling tumingin sa paligid ng taniman. Pagkatapos ay tumingin ito sa direksyon kung saan nagtatago ang dalawang lalaki. Sa sandaling iyon ay bahagyang kumislap ang liwanag sa paligid ng nilalang. Ang dalawang lalaki ay nakaramdam ng kakaibang takot na tila may malamig na hangin na dumaan sa kanilang katawan. Hindi nila maipaliwanag ang kanilang naramdaman, ngunit alam nilang may kapangyarihang nagmamasid sa kanila. Dahan-dahan silang umatras mula sa kanilang pinagtataguan.
Hindi na nila tinangkang lumapit pa sa kubo ni Nanay Pesing. Sa halip ay mabilis silang umalis sa lugar habang ang kanilang mga puso ay puno ng takot. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid ng kubo. Ang engkanto ay nanatiling nakatayo sa harap ni Nanay Pesing sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umatras patungo sa gilid ng taniman. Ang liwanag na bumabalot sa katawan nito ay unti-unting kumupas. Sa loob ng ilang sandali ay nawala ang maliit na figura sa dilim ng gabi. Naiwan si Nanay Pesing na nakatayo sa gitna ng kanyang taniman habang ang mga halaman ay marahang gumagalaw sa hangin. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Sa kanyang puso ay malinaw ang isang bagay. Ang biyayang kanyang natanggap ay isang regalo na dapat gamitin sa kabutihan at paggalang. Mula sa araw na iyon ay lalo niyang pinahalagahan ang kanyang kabutihan sa kapwa. Ang kanyang taniman ay patuloy na nagbigay ng saganang ani. Ang kanyang pagtitinda ay nagpatuloy sa gitna ng baryo. At ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kabutihan at pagpapala sa kanilang lugar. Sa katahimikan ng baryo ay patuloy na namuhay si Nanay Pesing nang may pasasalamat sa hiwagang misang dumating sa kanyang buhay sa ilalim ng matandang punong balete. Paglipas ng maraming taon ay lalo pang gumanda ang buhay ni Nanay Pesing. Ang dating maliit na kubo sa gilid ng baryo ay naging isang maayos at matibay na bahay, ngunit nanatili pa rin ang kanyang payak na pamumuhay. Ang kanyang taniman ay patuloy na nagbibigay ng saganang ani. Araw-araw ay maraming gulay ang kanyang napipitas mula sa lupang minsang naging tuyo at walang buhay. Ang kanyang pagtitinda sa baryo ay hindi na lamang para sa kita, kundi para rin sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Kapag may mga pamilyang walang maihain sa hapag, ay kusang nagdadala si Nanay Pesing ng gulay sa kanilang bahay. Kapag may matanda na walang kakayahang magtrabaho ay binibigyan niya ng pagkain. Dahil sa kanyang kabutihan ay lalo siyang minahal at iginalang ng mga tao sa baryo. Ang dating nag-iisang matandang nagtitinda ng gulay sa hapon ay naging isang ina ng buong baryo. Isang gabi habang tahimik ang paligid ay lumabas si Nanay Pesing sa likod ng kanyang bahay. Ang buwan ay maliwanag at ng hangin ay banayad na dumadaan sa kanyang taniman. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga halamang nagbibigay sa kanya ng kasaganaan. Sa sandaling iyon ay muli niyang naramdaman ang mahinang ihip ng hangin na tila may dalang kakaibang presensya. Sa pagitan ng mga halaman ay lumitaw muli ang maliit na liwanag. Ang engkanto ay muling nagpakita sa kanyang harapan. Tahimik na nakatayo ang nilalang habang nakatingin kay Nanay Pesing. Sa kanyang puso ay naramdaman ni Nanay Pesing ang isang mensahe na tila dumadaloy sa hangin. Ang biyaya ay ibinigay hindi upang ipagmalaki, kundi upang ipamahagi sa kapwa. Dahan-dahan siyang yumuko bilang pasasalamat. Sa loob ng ilang sandali ay kumislap ang liwanag sa paligid ng engkanto. Pagkatapos ay unti-unti itong naglaho sa malamlam na liwanag ng gabi. Mula sa gabing iyon ay hindi na muling nakita ni Nanay Pesing ang nilalang. Ngunit ang biyaya na iniwan nito ay patuloy na nagbigay ng kasaganaan sa kanyang buhay at sa buong baryo. Lumipas pa ang maraming taon. Ang baryo ay naging mas masigla dahil sa tulong ni Nanay Pesing sa mga tao. Ang mga bata ay lumaki na may sapat na pagkain. Ang mga pamilya ay hindi na gaanong naghirap tulad ng dati. At sa tuwing binabanggit ng mga tao ang pangalan ni Nanay Pesing, ay naaalala nila ang isang babae na hindi nagbago kahit dumating ang biyaya sa kanyang buhay. Isang babae na nanatiling mabait, mapagbigay, at mapagkumbaba. Sa huling bahagi ng kanyang buhay ay madalas siyang umupo sa ilalim ng matandang punong balete kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik niyang pinagmamasdan ang dapit hapon habang ang hangin ay dumadaan sa mga dahon ng puno. Sa kanyang puso ay may kapayapaan. Dahil alam niyang ang biyayang dumating sa kanyang buhay ay nagbigay liwanag hindi lamang sa kanya kundi sa buong baryo. At sa katahimikan ng dapit hapon ay patuloy na nabubuhay ang kwento ni Nanay Pesing. Ang simpleng nagtitinda ng gulay na pinagpala ng isang engkanto dahil sa kanyang kabutihan.